Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? At ang pagpapala ng Diyos at biyaya niya ay patuloy na subayin niyo. Balik ulit tayo sa ating konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ating pong talakayin sa maigsing sandali, minuto lang, itong tinatawag na godliness or kabanalan. Of course, ang kabaliktaran niyan ay worldliness o kamunduhan. Okay? Pero bilang mananampalataya, ay dapat nandun tayo sa tamang landas ng buhay, na bubuhay, na may takot sa Diyos, na may kabanalan, kung ikaw ay mananampalataya. At hindi ka dapat napipilitan dyan. Dapat talagang iyon ang makita sa atin dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Ang sabi po dito sa talata mula sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 ay ganito: datapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. So, malaki raw pong kapakinabangan yung kabanalan na may kasiyahan, hindi ka napilitan. Talaga nakikita sa iyo ang pagiging anak ng Diyos. Kasi kapag ka naman hindi tunay yan at peke yan, nagpapaimbabaw ka lang, baka masama naman tayo sa sinabi sa 2 Timothy 3:5, nakalagay, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such, turn away. So baka naman kasi kung hindi tunay ang ating kabanalan, tapos Kristiyano ka, hindi tunay kabanalan mo, peke, ay papasok ka rito, having a form of godliness lang. Pero lumalabas ay malaki ang question sa pamumuhay mo bilang mananampalataya. So yun po, godliness o kabanalan. Number 1, godliness is a lifestyle. Godliness is a lifestyle. Hindi pwedeng hindi makita sa iyo yan. Pag sinabing godliness is a lifestyle, consistently reflects God's character. Dahil anak ka ng Diyos, ang nakikita sa atin yung karakter ng Diyos sa araw-araw. Hindi lang po yan, godliness requires that you agree with God in everything He says. Ibig sabihin, meron kayong relasyon ng Diyos, siya ang Panginoon mo, ikaw ang anak, nag-a-agree ka sa kung ano ang gusto ng Diyos, siya ang nasusunod, hindi ikaw. Godliness requires that you agree with God in everything He says. So napakahalaga po nun. Nagpapasakop ka sa Panginoon. Pinapatay mo, I die daily, sabi ni Apostle Paul. Ang nasusunod sa iyo ang Panginoon. That is godliness. At pangatlo, godliness is a constant denying to self. Constant denying to self. Hindi mo ipipilit yung gusto mo na maaring kasalanan yan. Ipipilit mo yung gusto mo na maaring hindi nakakaluwalhati sa Diyos. Ipipilit mo yung mga bagay na maaring makamundo na at ayaw ng Panginoon. Ito pa, idadagdag ko patungkol sa salitang godliness. Pag sinabing godliness, dami nito, bibilisan ko. Pag sinabing godliness, iniingatan mo ang patotoo mo para sa Diyos. Pag sinabing godliness, mahal mo ang Panginoon. Godliness, mahalaga sa iyo ang Diyos. Sumusunod ka sa Diyos. Una sa iyo ang Diyos. May takot ka sa Diyos. Nakikita sa araw-araw mong buhay ang Diyos. Naninindigan ka para sa Diyos, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nabubuhay ka sa kalooban ng Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, sumasamba ka sa Diyos, handa kang magsakripisyo para sa Diyos, dumadalangin ka sa Diyos, hindi mo ikinahihiya ang Diyos, nangangaluluwa ka, sinusunod mo ang Great Commission, mahal mo ang simbahan ng Diyos, may paninindigan ka para sa Diyos, name it! As long as it will glorify God. Pag pinagsama-sama mo yan, that is godliness. Proud ka na may Diyos kang sinasamba, hindi mo ikinahihiyang mananampalataya ka. May paninindigan ka kung sa ano ang tama na sinasabi ng Biblia. Godliness. I hope sa biyaya ng Diyos, hindi po tayo perfecto, pero I hope sa biyaya ng Diyos, makita sa atin yung mga bagay na yon. Kaya nga sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven.
Mga kapatid, asin tayo ng sanlibutan, liwanag tayo ng sanlibutan, anak ka ng Diyos, kung mananampalataya ka, mabuhay tayo na may kabanalan, may takot sa Diyos. So salamat pong muli, hanggang dito na lamang ako. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking,